Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Nagbago ang forecast o ang mga forecast ng ilang ekonomista dahil sa hindi inaasahang pagbilis ng inflation rate ng Pilipinas nitong Agosto. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 buwan, bumilis ang headline inflation nitong Agosto sa 5.3% mula sa 4.7% nitong Hulyo. Tinaas ng Nomura Global Markets Research ang kanilang Philippine inflation projection sa 5.7% ngayong taon mula sa 5.3%. Tinaas din nila ang kanilang 2024 inflation forecast sa 3.6% mula sa 3.1%. Binago rin ng Global Source Partners ang kanilang inflation forecast para sa taong ito sa 5.8% mula sa 5.5% na inaasahan nila ngayong Agosto. Para naman sa Pantheon Macroeconomics, mula sa 5.4% ay ginawa na nilang 5.6% ang kanilang inaasahang inflation para sa kasalukuyang taon at 2.8% mula sa 2.6% para sa taong 2024. Gayon din ang Citigroup Incorporated kung saan tinaasan nila ang inaasahan nilang inflation ngayong taon sa 5.6% mula sa 5.4%. Tinasan din nila ang inflation forecast sa 3.1% mula sa 2.7% para sa taong 2024 at 3.3% para sa taong 2025. Nakikita naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na nasa 5.6% ang inflation ngayong taon bago bumagal ito sa 3.2% sa 2024. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mahigpit na susundin ng Securities and Exchange Commission o SEC ang 45 araw na pagproseso ng Initial Public Offerings o IPOs para palakasin ang capital market ng bansa. Sa isang media roundtable sa Makati City, sinabi ni SEC Commissioner Kelvin Lester Lee na iilan lamang ng mga IPO sa ngayon dahil sa interest rate environment, pero nakita nilang dadami ang mga IPOs sa oras na tumagal ito. Sinisiguroan niya na handa ang mga kumpanya at gusto nilang siguruhin na mas mabilis ang pagproseso kumpara sa dati. Ayon kay Lee, lumalagpas ng konti sa 45 araw ang pagproseso dahil sa papalit-palit na mga dokumento. Sinabi ni Lee na maglalabas ang SEC ng kaukulang dokumento para ipaalam sa publiko ang mahigpit na pagpapatupad ng 45-day processing time para sa mga IPOs. Inaprubahan ng SEC noong ika-24 ng Agosto ang pinagandang pamamaraan para sa pagproseso ng registration statements. Mahigpit na sinusundan ang 45-day period para sa pag-review at proseso ng mga ibinigay na registration statements kung saan binigyan diin ng SEC ang Section 12.6 ng Securities Regulation Code na sinisiguro ang pag-streamline at pagmamadali ng evaluation and approval process para sa registration statements. Samantala, sinabi din ni Mr. Lee na may isang inisyatibo ang SEC para mapabilis ang capital market sa pagpapatupad ng transaction date plus 2 days o T+2 settlement cycle na nagsimula din nitong Agosto 24 dahil gusto nilang siguruhin na matutupad ang mga pagbabago. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Naghahanap ng mga posibleng kasosyo ang Bases Conversion and Development Authority o BCDA sa Japan para gumawa ng mga proyekto sa ilang lugar sa Clark, Pampanga. Nagsagawa ng mga presentasyon si BCDA President and Chief Executive Officer Joshua Bingkang para sa mga development projects ng ahensya sa New Clark City, Clark Freeport Zone at Clark International Airport sa 14th Japan-Philippines High-Level Joint Committee on Infrastructure Development and Economic Cooperation sa Tokyo. Sa isang pahayag, sinabi ni Bingkang na ang mga proyekto na iprenesenta ng BCDA ay ang 100-hectare mixed-use Clark Central Business District, 35-hectare residential complex sa New Clark City sa Tarlac at ang 22-hectare Clark International Convention and Exhibition Complex. May 10 Japanese companies ang kasalukuyang nag-ooperate sa Clark Freeport Zone. Kasosyo ng BCDA ang Overseas Infrastructure Investment Corporation, Nippon Koei and Keio University, Kansai Electric Power Company Incorporated, Chubu Electric Power, Marubeni Group, New Energy and Industrial Technology Development Organization at ang ZenMove Incorporated para sa iba't ibang proyekto sa Clark. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bahagyang tumaas ang unemployment rate ng bansa nitong Hulyo kung saan umabot ito sa 4.8% mula sa 4.5% nitong nakarang Hunyo, subalit mas mababa ito kumpara sa 5.2% na naitala noong kaparehong buwan nitong 2022. Katumbas ito ng 329 na libong individual na walang trabaho. Base sa ipinalabas na datos ng Philippine Statistics Authority o PSA nitong Biyernes, employment rate para sa buwan ng Hulyo ay naitala sa 75.2%. Mas mataas ito kumpara sa Hulyo taong 2022 na 74.8%, subalit mas mababa noong Abril ngayong taon na nasa 75.5%. Ang bilang ng mga underemployed o mga may trabaho na nagsabi na gusto nila ng karagdagang oras na trabaho sa kanilang pinagtatrabahuhan o magkaroon ng isa pang trabaho o magkaroon ng trabaho na mas mahaba ang oras ay nagrehistro ng 7.1 milyon kung saan lumalabas na 15.9% ang underemployment rate. Mas mataas ito kumpara sa naitalang rate noong Hulyo ng nakaraang taon na 13.8% at noong Abril ng kasalukuyang taon na nasa 12.9%. Ipinakita naman na ang unemployment rate sa mga rehiyon na 7 sa 17 rehiyon ay nagtala ng mas mataas na unemployment rate kumpara sa national rate na 4.8% nitong Hulyo. Ito ay ang Region 5 o Bicol Region kung saan nakapagtala sila ng 6.2% unemployment rate. Region 4A o Calabarzon na may 5.7%. Region 7 o Central Visayas na may 5.5%, Region 10 o Northern Mindanao na may 5.4%, Region 8 o Eastern Visayas na may 5.1%, Region 13 o Caraga na may 5.1% at National Capital Region o NCR na may 4.7% unemployment rate. Sa kabilang banda, nakapagtala ang Region 2 o Cagayan Valley ng pinakamataas na employment rate na 76.7% sa Hulyo. Sinundan ito ng Region 11 o Davao Region na may 76.5% at Region 12 o Sorsogon na may 76.4% employment rate.
lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.